Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Lalo na dun sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin, at saka mga subscribers natin sa ating YouTube channel, same name, ATTY Elvin. So dun sa mga subscribers natin na hindi pa nakapag-follow sa ating FB page, follow na lang ninyo para mataas yung chance na makapag-interact tayo. And doon naman sa mga first time tayo mapanood, most probably naligaw lang sa feed mo itong video ko, try to visit yung channel. Baka may mga videos ka pang gustong panoorin dyan na makatulong sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang question ng isang subscriber na kung kailangan daw ba kapag nag-file ng labor case ay may illegal dismissal kasi siya hindi nabayaran ng sahod mag-isang buwan na, Kung pwede daw ba yung ground lang ay non-payment of salary. Shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, ang ating mga followers, and ating mga subscribers. Alam nyo, sa mga kaso-kaso, hindi lang labor case, pwedeng civil case, and to a certain extent yung even yung criminal case, There's always this point of view, outlook na tama in terms of principle versus tama na may practical sense. Ulitin natin, tama in terms of principle versus tama na may practical sense. So para i-discuss natin tong question niya, i-consider natin yung sinabi ko na yan as our umbrella principle. So dyan tayo iilalim sa pag-discuss nitong question niya. Dyan natin titingnan sa statement na yan yung pag-resolve dito sa question niya. Ano muna ang ibig nating sabihin sa tama in terms of principle? When we say tama in terms of principle, ito yung sinasabi sa atin mula nung maliit pa tayo, sa panahon ng nag-aaral, tinuturo sa atin yung right and wrong, concept of right and wrong. Yung mga sinasabi sa GMRC, yung good manners and right conduct, naging values education, ngayon balik na naman sa GMRC, tinuturo sa atin ng ating mga religious organization, tinuturo sa atin ng Bible, at ina-adapt ito ng ibang mga batas natin, yung right or wrong. Dito nang gagaling yung karamihan ng mga prinsipyo natin.
kung ano yung tama, ano yung mali. Nag-usap kayo na magtatrabaho ka sa kanya at sasahod ka. Pag di ka pinasahod, mali. Kapag tama ka sa prinsipyo mo, normally, inilalaban mo yan. Diba? Pinupurso mo, sinisingil mo, pinagbabayad mo. Kasi yun ang tama eh. Diba? Nagde-demand ka doon sa kausap mo na i-correct ang mali para maging tama. So, ganyan lang ang tingin natin sa prinsipyo. So, tama in terms of principle, wala yung tinitingnan na kung ano pang mga ibang bagay to consider. Basta tama, yun na yun. Black or white. It's either black yan or white. No? Pagdating naman doon sa tama na may practical sense, ito naman yung tama ang isang bagay, pero kapag pinursu mo, practical ba siya? Halimbawa na lang, hinablot yung cellphone mo, naglalakad ka sa kalsada. Sa punto ng prinsipyo, tama na bawiin mo yung cellphone. Kasi, kinuha, sa'yo yun eh. Sa'yo yun. So, tama na bawiin mo. Ngayon, yung kumuha ng cellphone mo, kita mo namang may patalim, may baril, at nakikita mong may dalawa pa doong nakaabang na most likely kasamahan niya, no? Na nakita mong may hawak ding armas, no? Now, ikaw, ang tanong, may practical sense ba na habulin mo ang cellphone mo para mabawi mo, considering na pwede kang masaksak, pwede kang mabaril, at pwede kang mapatay doon sa pangyayaring yan. Pero no doubt about it, tama ka na kailangan mabawi mo kasi iyo yun eh. Diba? Eh sabi natin, pagdating sa Bible, eh, huwag kang magnakaw. Eh mali ang ginawa nun. Nagnakaw, kinuha sa'yo. Diba? So tama lang na may balik sa'yo. Pero may practical sense pa kung habulin mo. Puntahan natin ngayon itong mga kaso, no, sa labor. Kapag tiningnan mo yung complaint form, makikita mo dyan na maraming causes of action. So, nahahati, kung titingnan mo, into illegal dismissal, money claims, yung relief. No? Doon sa illegal dismissal, yan yung cause of action na pinafile mo kasi tinanggal ka at hindi tama ang pagkakatanggal sa'yo. Sa cause of action naman na money claims, ito naman yung walang kinalaman sa kung tinanggal ka o hindi. Kundi, ito yung mga benepisyo na dapat para sa'yo na hindi ka binayaran. Yan ang money claims. Ngayon, hindi sinasabi dyan sa ating complaint form na kailangan meron kang lahat niyan bago ka makapagsampa ng reklamo sa Department of Labor o sa NLRC. Walang nagsasabi ng ganon. Kasi kung titingnan mo yung form na yan, sinecheckan mo lang naman kung ano ba yung nangyari sa'yo dyan. Illegally dismissed ka ba? Or meron bang non-payment or underpayment ng sahod mo, ng 13th month pay mo, ng holiday pay mo, special, regular, etc. Separation pay, yung mga ganon. So, pipiliin mo lang. Ibig sabihin, hindi kailangan na checkan mo lahat bago ka entertainin.
So that answers your question now na kung pwede ka bang magsampa ng reklamo base lang sa non-payment of salary. Pwede. Kasi yan ay isang money claim. So non-payment yan. Sabi mo mag-iisang buwan ka nang hindi nasasahuran. So ibig sabihin may 1 month kang unpaid salary. Pwede mo nang isampa sa labor case yan. In terms of pagiging tama sa mata ng prinsipyo, oo naman. Okay yan. So, halimbawa na lang, minimum wage. So, sa minimum wage natin, di ba? 6.45 times, sabihin natin, Monday to Saturday ang pasok mo. 313 days sa loob ng isang taon. Tapos divide natin by 12, no? So yan ang magiging monthly mo. So most likely 16,000 plus yan. So at 16,000 plus na hinahabol mo, magsasampa ka ng kaso. Pupuntahan natin ngayon yung isa nating tanong. Tama ka nga, pero may practical sense ba? Sa sistema ng labor, pag sinabi natin may practical sense, pupunta ka sa NLRC, syempre maaabala ka, gagastos ka, no? Although wala namang filing fee sa ating NLRC case, mag-iilang hearing kayo dyan. Kung sa Senate, 2, sa labor arbiter, 2, hindi kayo magkasundo, di ba? Magko-file ka ng position paper, magko-file ka ng reply. So sabihin na natin na kada punta mo gumagastos ka ng 600 kasi syempre pamasahe, kakain ka, no? Kape-kape, ano man, ano? Pag medyo maraming kaso, mag-merienda ka pa niyan. So, kung nag-leave ka pa sa bago mong trabaho or sa current job mo, then kung hindi man bawas sa leave credits mo yan, kung wala ka ng leave credits, without pay ka. And then i-times 4 mo yan kasi 4 na hearings. Kung hindi ka sinettle doon sa 1 month salary mo, then kailangan mag-file ng position paper. Kukuha ka ng lawyer. Kung kukuha ka ng public attorney's office ng PAO, kailangan mag-submit ng mga proof of indigency. Kukuha ka ng barangay certification. Magle-leave ka na naman para asikasuhin yung mga papel na yan, ano? Kailangan mo gumawa ng mga affidavit. Kailangan mo bumisita sa office ng PAO. Hopefully makuha mo ng isang beses lang yan, no? Gagawa ka ng written statements dyan, no? So sa documentation marami kang gagawin kung PAO ang kukunin mo, although wala ka namang mga acceptance fee dyan, walang bayad kapag naipasa mo naman. Kung wala masyadong documentation ang gusto mo, may budget ka, di kukuha ka ng private lawyer. Ang private lawyer mayroong acceptance fee yan, may appearance fee, may pleading fee, no? Gagastos kasi sa mga Xerox, sa mga printing, etc., no? Although may mga lawyer na pro bono, pero ilan lang. And kung may mga nag-accept ng pro bono, swerte kung nakakakuha ka pa ng slot kasi hindi naman lahat ng kaso ng mga yan pro bono. Ilang percent lang naman. Now, taking all these things together, no? Hinahabol mo 16,000 plus na salary, dumaan ka sa ganung proseso. Ang tanong, may practical sense ba? Tama ka nga, may practical sense ba sa'yo yan? As to kung may practical sense o wala, kanya-kanya tayo. Depende sa tao yan. May mga iba kasing tao na ang standard nila ng pagiging practical ay mataas, yung iba naman mababa. So it really depends on you.
So that question, sinabi ko kung tama ka nga, may practical sense ba yun, ikaw lang naman makakasagot niyan. No? Kasi very personal sa atin yung ganong determination. Naalala ko lang yung isang kaso na inapiran ko before. Respondents ako, company ang aking nire-represent. So dumating yung complainant and bago pa kami tawagin for hearing, nag-usap naman kami, kwentuhan lang. So nalaman ko saan siya galing. So ang hearing namin dito sa may Pasig, dito sa may Shaw Boulevard, yung pamamarisan yata yan. O dole, nagsayana pa lang naman kami. And now parang galing siya ng Navotas or Malabon or something, malayo sa may dagat na. And then nagkwentuhan, nakita ko may dala siyang McDonald's na nag-take out siya. So malayo pinanggalingan, so namamasahe ng medyo malaki-laki sa tingin ko. And then may pa-breakfast siya sa sarili niya. Tapos nag-aantay kami. We waited for more than an hour bago kami natawag. Nung tinanong ko siya kung ano ba yung reklamo niya sa client ko, ang sabi niya, hindi raw siya nabayaran ng 2 days na salary. At that time, ang minimum wage 401. So 401 times 2, 800 plus. Hindi raw siya nabayaran ng ganon. So nagdemanda siya, galing siyang Malabon or Navotas, bumiyahe all the way to Pasig, bumili ng McDonald's, at hindi kami matatapos sa isang hearing eh. So kung i-times 2 mo yung gastos niya, ang tanong, may practical sense ba na nagdemanda pa siya sa ganong halaga? There's no doubt about it in terms of principle, entitled talaga siya. Kasi kung hindi siya nabayaran, talagang dapat niyang kunin. Although for me, dahil ako abogado, hindi ko pa alam kung ano yung nangyari sa kanila. That's why I really need to attend the hearing to know what happened. No? Kasi ang part naman ng client, sabi, bayad siya. No? So siya naman, sabi niya, hindi siya bayad. So before pa kami makapag-arrive sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari, version niya, version ng client ko, it would have taken us several hearings pa, no? So ngayon, syempre, kung titingnan mo sa part niya, tama nga siya, pero may practical sense. Ako, kung standard ko ang gagamitin, parang wala, no? Tama siya, pero walang practical sense. Kasi makailang hearing kami, yung hinahabol niyang sahod na 2 araw, ubos na yon. But when I look at him, hindi siya nababother sa ganun eh. He's just happy to pursue yung kung anong tama. No? Kung ano yung prinsipyo niya. And I respected him for that. No? And it turned out later na habang nagkukwentuhan kami, na ano pala siya, galit pala siya sa supervisor niya. No? Kaya pala hindi niya dinimanda yung presidente, yung company lang, saka yung bisor, kasi parang ang supervisor niya, tinatanong niya tungkol sa mga, kung paano yung computation, paano yung ito, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi siya nasasagot, hindi siya nabibigyan ng attention. No? So galit siya doon sa supervisor niya, kaya siya nakapag-file ng kaso. So that explains why, nung tinitingnan ko siya, na parang hindi naman siya nababother na 2 araw lang yung hinahabol mong salary, tapos binabother mo yung sarili mo sa galing kang sa malayong lugar, maghihiring ka, mamamasahe ka, gagastos ka. So sa ganong part, may sarili siyang prinsipyo na pinaglalaban, and hindi niya tinitingnan ang practical sense ng kanyang pagiging tama, no? So in my view, kanya-kanya tayo ng standards. Kayo, yung mga magdedemanda, kanya-kanya kayo ng standards. That's why yung ating mga korte, meron yung mechanism na settlement. Alam naman ng korte na sa partido na dumudulog sa kanila, may tama at may mali dyan. Pero hindi natin ipipilit yung black and white dito na choices sa litigation. Binibigyan natin ng pagkakataon na we arrive at a win-win situation all the time. That's why may mga mediation, may conciliation,
Sa civil cases, meron kang PMC, Philippine Mediation Center, na bago kayo talagang magpukpukan doon sa trial, baka mapag-usapan ninyo, no? Mag-discuss na lang, mag-negotiate na lang, mag-settle na lang. So, sa settlement, di pinag-uusapan yung black and white dyan. Ang pinag-uusapan dyan, may practical sense ba na i-pursue mo pa, paano kung ganito na lang, ganitong gawin natin, no? So, ganon. Even in criminal cases, di ba? Yung tipong may nakakaasar na ginagawa yung kapitbahay mo, videoke ng videoke, mamaya-maya lang may party, mamaya-maya na lang, maingay, mamaya-maya. So, parang kung titingnan mo, pag binasa mo yung batas, parang unjust vexation to, diba? Pero magpa-file ka ba ng criminal case sa kapitbahay mo, So, yung mga ganun, pagka nag-file ka man, pagdating dun sa piskalya, pagdating dun sa ating court, tatanungin kayo kung magsisettle kayo o hindi. So, maaring na istorbo ka, maaring na harass ka, maaring nairita ka dun, kasi yan ang mga ng unjust vexation, Pero, the point is, may practical sense ba na naipurso mo ang pagiging tama mo? So the same thing with labor case. So that's why, going back to this question, may practical sense ba na magdemanda ka na money claims sa ganyang halaga? So kung sa tingin mo walang practical sense, ano yung mga possible ways to do it? Ang mga possible ways, kausapin yung HR, kausapin yung management, kadalasan ang benefit niyan is una, hindi mo masyadong nasusunog yung bridge ninyo, di ba? Napag-uusapan pa ninyo, and baka makuha mo yung gusto mo nang wala masyadong nasaktan, nasaktan yung damdamin, nasaktan yung ego, nasaktan yung di ba? So we're not talking there of sino ang tama o mali, maybe nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng ibang rason, not necessarily na malisya, na aagrabyaduhin ka, baka hindi naman sa ganon. That's the beauty of discussion, that's the beauty of negotiation, that's the beauty of talking. Baka madaan nyo sa ganon, okay naman. Wala naman nagsasabi sa inyo na hindi kayo pwede magdemanda kapag sa tingin mong tama ka, pwede naman yan. We're just talking here, may practical sense ba? So, yun lang ang masasabi ko dito. No doubt about it, kung talagang hindi ka nabayaran ng 1 month, go ahead. You have the right to file. Hindi mo kailangang magkaroon ka ng illegal dismissal. Sa labor kasi kung may cause of action ka na, kahit isa lang doon sa nakalista sa complaint form, pwede ka na magsampa ng reklamo sa Department of Labor. Ako lang, personally, tinatanong ko lang namin, may practical sense pa kung i-pursue mo ang pagiging tama mo. At wala namang ibang makakasagot niyan kundi ikaw. So, with that guys, I hope you found this information helpful. And if you do, share nyo na lang sa mga kilala ninyo. And again, thank you for watching my video and I hope to see you in my next ones. God bless.